Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Yung palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise God. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na tayo po ay dinako ng Panginoon dito sa lugar nito. Hindi tsambahan, nandyan ka ngayon, hindi nagkataon, kundi ito ay tinaon ng ating Panginoon. Hindi nagkataon na katabi mo yung katabi mo ngayon, humihinga, maayos naman, at higit sa lahat, pinagpala ng Panginoon. Hindi po nagkataon ang lahat ng yan. Ito po ay tinaon ng ating Panginoon dahil ang Panginoon natin ay, siya po ay God of purpose. May napakalaking kadahilanan ng Panginoon kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito. Because if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Hanggat humihinga pa po tayo, hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, kahit na may mga pagsubok na pinagdadaanan, ibig sabihin may gusto ang Panginoon. Una, na matutuhan natin. Pangalawa, mga bagay na kung saan para maluwalhati ang ating Panginoon. At dalangin ko ngayong araw na ito, kausapin tayo ng Panginoon dito sa last na installment po natin, dito sa series natin ngayon. Ito pong pinag-uusapan natin na ito na napaka-importante po. Under construction. Malaki ang kinalaman nito para maunawaan natin that we are a work in progress. Although tapos na ang ating kaligtasan, Jesus paid the high price for our salvation nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. At wala po tayong kinalaman doon. That's why it is called grace. Grasya dahil wala naman tayong kinalaman sa ginawa ng Panginoon, hindi natin kayang iligtas ang mundo. Kaya lang yung grace na yon, may tinatawag na man's responsibility. Kay Lord ang regalo, sa atin naman ang pagtanggap. Kaya sa John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So tayo po kinakailangan, tanggapin natin yung buong regalo na wala tayong kinalaman, yung grace na yon ng ating Panginoon, kaya lang kailangan natin tanggapin iyon. Kaya nga po, napaka-importante pagtanggap natin yon. Kaya nga po sa ating SOD o School of Discipleship po natin, sinasuggest ko, di lang po sinasuggest, talagang sina-challenge ko yung bawat isa, daan po tayo ng process kasi yung success ng spiritual life natin ay nasa process. Yung success natin ay nandoon sa process para magkaroon tayo ng progress. Maikli lang naman po yung ibang mga lessons natin doon. So for example, yung SOD1 natin, may kinalaman yun sa salvation. Kaya magtataka tayo, ililigtas pa lang tayo ni Lord, nakalagay sa Bible. Pero sinabi, save na tayo. Ba't parang naguguluhan ako? Tandaan po natin, walang mali sa salita ng Panginoon. Ang may mali, yung utak ng tao. Laging ganon. Kapag may mali na siyang, pag may mga hindi na siya maintindihan sa Bible, sasabihin na hindi naman totoo ang Diyos. Hindi ibig sabihin na ganon. Malayo talaga ang pag-iisip natin. Kaya lang gumawa ang Panginoon ng kanyang salita para nang sa gayon, napaka-importante nun sa mga mananampalataya. Kaya nga yung mananampalataya doon, yun po mga kapatid ang magkakaroon ng kaligtasan. Yun ang magkakaroon ng pagpapala na mula sa Panginoon kasi pinanampalatayaan mo yung isang bagay na kahit hindi mo pa nakikita, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya nga po, nung makikita natin, di ba, tayo ay may mga tenses ng salvation. Yan yung past, present, saka future. Makikita natin that God predestined us, mga ganon. Tapos God will save us kapag dating niya dito, pero makikita po natin, God is saving us. May sinabi din that you have to work out your salvation. Why? May tinatawag po tayo mga kapatid na progressive na sanctification. Ibig sabihin, habang tayo nandito sa mundong ito, tayo po mga kapatid ay may battle pa. Tayo po ay may battle pang mga kinakaharap at kinakailangan mag-practice tayo ng righteousness. That's why, ito po yung sinasabi natin that we are work in progress. Hindi po tayo basta-basta pupunta sa langit. Hindi basta-basta makakapunta sa outer space ang isang rocket. Kahit nagaano ito kaganda, kahit na sinong kumpanya ito man ay galing sa NASA, ito man ay galing sa Blue Origin ni Jeff Bezos, o galing man sa SpaceX ito ni Elon Musk, still, minamanufacture pa rin siya, ginagawa pa rin siya para maging fit siya dun sa outer space. Ganun din naman tayo, hindi basta-basta yon. Kinakailangan, inihahanda din natin ang ating sarili para sa pagbabalik ng ating Panginoon at pagpunta natin sa langit or abutan man tayo ng Panginoon, tayo ay magiging bagay dun sa kanyang inahanda sa atin sa Revelation. May napansin niyo po doon yung 1,000 year
reign of Christ dito sa mundong ito. So, yun po, pati yun, pag-usapan natin, last topic natin yon. At kung gusto nyo po, magdiretso pa kayo sa Amazing Bible College natin. Mag-start na tayo sa June. 3 buwan lang naman ito. Study at your own pace. Ito po, nasa sa inyo po yan. Kung may trabaho kayo, kahit nasa ibang bansa, kaya dinesign natin siya na online kasi may mga naka-enroll din sa atin sa ibang bansa. Kaya napakaganda po nito kapag wala nang dahilan ng tao ngayon para hindi siya lumago. Ang daming paraan para lumago tayo. Kaya napaka-importante, malaman natin that we are work in progress. Kaya nga po itong last installment na pag-uusapan natin ngayon dito sa series na ito, may kinalaman po ito sa pananaw, sa paniniwala natin sa ating sarili. Napakarami na po ng mga pag-aaral na kung saan sinasabi that the way we see ourselves determines kung paano tayo mag-a-act or magre-react sa buhay na ito. Kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Kaya ganyan mag-act, kaya ganyan mag-react ang isang tao. Kasi may pananaw siya sa kanyang sarili. Kaya ganyan ang trato niya sa kanyang sarili, kaya ganyan ang pag-iisip niya, kaya ganyan ang ginagawa niya, kasi yun yung pinaniniwalaan niya. Yun yung na-develop sa kanya. Yun yung naging pattern ng kanyang pag-iisip. Di ba po mga kapatid, ilang beses natin pinag-aralan nito, na meron portion sa utak natin, na ang unang tinutulak niya ay yung belief system natin, yung pattern ng pag-iisip natin. Kaya ang isang tao nahihirapan magbago. Kasi ang sinusunod niya pa rin yung pattern ng utak niya. Tinutulak yun ni Mylene at yun ang ginagawa niya. Kaya nga sinasabi that we have to renew our mind. Kasi kahit baguhin natin ang lugar, kahit bigyan mo ng sandamakmak na pera, pag hindi na bago yung pattern ng pag-iisip niya, yun pa rin yung magiging application niya. Walang laki ng pera sa isang taong mali ang pananaw pagdating sa pag-handle ng pera. Walang tindi ng teaching ang makakapagpabago sa isang tao kapag yung pattern ng pag-iisip niya ay hindi niya binago. Uulit-ulit lang yan. Kahit gaano kalaki yung pera, kahit gaano kagatindi yung preacher, kahit si Jesus pa ang preacher. Kahit sino pang pinakamagagaling na preacher sa buong mundo, kapag nagdesisyon ng tao na hindi niya baguhin yung pattern ng kanyang pag-iisip, yung belief system niya, yun pa rin ang magdidetermine ng kanyang behavior. Our beliefs about ourselves determine our behavior. So napaka-importante din po mga kapatid, yung paniniwala natin, sino ba talaga ako? Ulitin ko po. Our beliefs about ourselves determine our behavior. Yung belief natin sa sarili natin, yun na magdidetermine sa behavior natin. Kaya ganyan yung behavior ng batang yan kasi yun yung pinaniwala sa kanya at pinaniwalaan niya. Kaya ganito yung naging behavior natin, ganito yung pinaniwalaan natin patungkol sa ating sarili. Unfortunately, some or many of those beliefs sa isang tao ay mali. Unfortunately. Marami dun sa mga beliefs na yon sa isang tao ay mali. Many people have a negative view of themselves because of erroneous information they have received from misinformed. Pakinggan niyo po ito Kaya maraming mga tao nagkaroon ng maling pananaw at paniniwala sa kanilang sarili dahil po sa mga maling mga information or misinformed, galing sa mga misinformed and unauthorized sources na kanyang pinakinggan. Bakit kailangan maintindihan natin ito? Misinformed yung nagturo. Yun yung paniniwalaan natin. Kahit na sa loob ng tahanan, sa eskwelahan. Misinformed. Yun ang maiipapasa niya. Lagi kong sinasabi, hindi lang tayo nag-i-instruct every time na tayo ay nagsasalita. Every time na tayo ay nagtuturo, nag-i-impart din tayo. So dalawa nangyayari agad. Nag-i-instruct ka, at the same time, kahit huwag yan magsalita, pagkasama mo yan, at kapag pinapakinggan mo yan, may nai-impart yan na spirit sa'yo. Ang tawag doon ay subliminal effect. Kapag tapos mong manood ng sine, lalo na dati kapag napanood mo yung mga action star, kala mo paglabas mo si Bruce Lee ka na rin Kala mo si Jackie Chan ka na rin. Pag nanood ka ng love story, in love ka, pagdating sa dito pa lang, paglabas mo, may subliminal effect siya. Nakuha po natin, it's either you instruct or you impart.
What if yung information na ito galing sa isang misinformed, pangalawa, unauthorized source? Unauthorized source? Bakit? Kinakailangan, so sa mga ganitong bagay, kinakailangan makita natin ang ating sarili. Ito po sa iba o panibagong perspective. Ulitin ko. Kinakailangan makita natin ang ating sarili sa kakaiba na perspektibo. And we need to hear from a legit, informed, and authorized source. Kinakailangan makapakinig tayo sa isang legit na informed at isang authorized na source. Why? When the authority tells us something, we can count on it. Ulitin ko. When the authority tells us something, we can count on it. Kapag alam mo yung isa authority, maniniwala ka na Sasandal ka sa kanya Kagabi po, anong oras na, gabing-gabi na, medyo hindi maganda ang pagkain po kami ng Malaysia. Ang hirap. Grabe, parang nung nasa CR ako, parang umiikot-ikot ako kasi parang binabalibag ka Grabe, first time ko naranasan. Pero, ano nangyari? Ba't kasi nung sumakay? Kasi nga, naniniwala naman ako, mahusay naman yung mga pilotong yan. Nag-aral naman yan. Nakuha po natin yon. Naniniwala ako, pinag-aralan niya naman ng matagal yan. Pangalawa, kahit paano, mahuhusay naman itong mga piloto ng Philippine Airlines natin. Maganda naman ang kanilang mahuhusay na piloto yan. Kilalang kilala sa buong mundo. So, alam mo yon, kahit hindi mo kilala yung pangalan, pag alam mong authorized yung sasakyan mo, maniniwala ka na rin Nakuha mo yon kasi alam mo authority yun Kaya ka sumasakay. Minsan nga, hindi mo na iintindihin mo na yung ugali Basta alam mo, although may epekto rin yun pag tinopak yun. Nakuha natin yung tao, kaya kinakailangan may neurotest din na tinatawag. Pero masasakay ka pa sa alam mong lisensyado kaysa sa hindi Nakuha natin kasi alam mo, authorized yon na magmaneho. Ngayon, alam niyo po ba, marami tayong pinaniniwalaan sa buhay. Marami kang pinaniwalaan na hindi galing sa authorized na source. Kaya ganun yung nangyari sa pag-iisip ng tao. Biruin mo, tinuruan ka, hindi naman negosyante. Wala naman training. Wala namang resulta. Pwedeng matutunan ko sa kanya, experience niya, pagkakamali niya. Pero iba, kapag alam mong authorized siya nagturo sa'yo. Nakuha po natin yon. Tinuruan ka about you. Hindi naman ganun. Una, hindi mo makikita sa kanya. Napansin natin yun, mag-i-impart ka ng something sa kanya. Kasi alam mo hindi siya authorized. By the way, may dalawang importanteng bagay po dyan. Magkaiba ang coaching sa mentoring. Yung mentoring, ipinapasa ko, yung anong meron ako. Yung coaching, pinapasa ko, yung meron akong knowledge na gusto niyang matutunan na same kami. Diba, negosyante to negosyante. Nakuha po natin yon. Magaling na negosyante yung isa, papamentor ka doon kasi alam mo, may resulta siya Ang coaching iba. Pwedeng hindi ka magaling na basketball player, pero magaling kang coach. Nakuha po natin kasi may certain skill ka sa pagtuturo dun sa mga basketball player. Kahit hindi ka kasing galing ni Michael Jordan, kung may skill ka ng Phil Jackson, o kaya Steve Kerr, Greg Popovich, hindi mo kinakailangan maging kasing galing nila, pero may angat kang skill pagdating sa pagko-coach dun sa magagaling na player. Nakuha po natin yon. Still, authorized siya. Kasi alam mo, may matinding training, may matinding skill. Pero may mga tao, nagkamali sila pagdating dito. Kaya ganun yung naging pinaniwalaan niya nung nagalit yung nanay niya. Sinabi sa kanya, bobo siya. Pinaniwalaan mo agad. Authorized ba siya magsabi kung sino talaga ako? Sinabi sa'yo ng boss mo, aanganga ka. Minsan, oo. But not totally. Hindi porket may nagawa ang isang tao na mali, yun ang definition niya. Your last mistake is not your definition. Hindi yun na magdi-define sa'yo. Kaya lang, baka pinaniwalaan natin yung huling bagsak mo. Feeling mo, ganun ka na talaga.
Wala ka na talagang silbi. Nakuha po natin, kaya nga, napaka-importante ng authority. Sabihin nga po natin, authority. And God is the authority on who we are. Dapat ang pinaniniwalaan natin ay Diyos. Yung lumikha sa atin, siya dapat ang paniniwalaan natin, yung kanyang salita ang paniniwalaan natin pagdating sa atin. Kasi siya lumikha sa iyo eh. Bakit yung iba pinakikinggan natin na hindi naman lumikha sa atin? Whether mahal natin sa buhay o yung mga taong inggit lang sa atin o inggit sa'yo, ang importante talaga, kahit na nga minsan masaktan kay, pag authority, walang problema yon. Coach yan eh. Mentor yan eh. Kung mapagalitan niya ako dahil master siya, master chef, okay lang yun. Nakuha po natin mga kapatid, okay lang sa'yo kasi alam mo authority yon. Okay lang siya magsabi kasi alam mong totoo yung sinasabi niya. Kaya lang, paano mo malalaman ngayon yon? Kaya nga, napaka-importanting authority natin. Walang iba kundi ang Diyos. Because He is our Creator. He gives us the correct information about ourselves. He is the one we should be listening about who we are. Ngayon ang tanong, sino ka ba talaga? Tignan natin ngayon, sa kabilang side, of course may mga negative side ng tao. We are sinners, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Tayo ay makasalanan. Nakuha po natin yun mga kapatid. For the wages of sin is death. And the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kaya nga napaka-importante, sino ba talaga tayo? Makikita natin yung negative side at dito titignan natin yung positive side. Sino ka ba talaga? Kasi para mag-work ka, para kang battery. Hindi mo lang dapat alam yung negative side mo. Dapat alam mo rin yung positive side mo. Kapag nag-misinformed ka dito at nakinig ka sa unauthorized, baka ang kala mo puro positive na lang, hindi mo na kailangan ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng repentance at, alam mo yon, ng confession. Dapat balanse. Alam mo yung negative side mo, pero dapat alam mo rin yung positive side mo para umandar ka. Para gumana ka. Sino na po ang ready at excited na makilala niya palalo ang kanyang sarili galing sa ating Panginoon? Magsabi po na malakas na amen. Number 1. Okay, buksan muna natin ang ating Bible. In 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Dito po makikita natin sa passage na ito. Kung sino tayo, sang-ayon sa may pinaka-authority, pinaka-authorized na magsasabi kung sino ka talaga. Nakuha po natin yun, walang iba kundi yung manlilikha sa iyo. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. But you are His chosen people, the King's priest. You are a holy nation, people who belong to God. He chose you to tell about the wonderful things He has done. He brought you out of the darkness of sin into His wonderful light. In the past, you were not a special people, but now, you are God's people. Once you had not received mercy, but now God has given you His mercy. So join me in our message today entitled FYI. Do you know who you are? Sabihin nga po natin, FYI. For your information. Ulitin ko po ha. Alam naman natin yung negative side natin. Pero baka hindi natin makita yung positive side natin. Baka yun na lang kailangan mo ngayon para gumana ka. Para tayong isang baterya na baka yung kani-negative, tama rin yun eh, di ba? Makita din natin may mali tayo eh. Hindi ka hihingi ng tawad kung alam mong wala kang kasalanan eh. Hindi ka mag-develop ng sarili mo kapag alam mong ang taas-taas na natin. Kaya kinakailangan makita din natin yung side na yon. Pero kinakailangan din, makita mo yung positive side mo. Kasi baka lalong hindi tayo umusad. Baka kainin tayo na mababang pananaw natin sa ating sarili o maling pananaw natin pagdating sa ating sarili na galing sa mga misinformed and unauthorized sources na mga napakinggan natin at mga nakapag-impart sa atin mula nung tayo ay bata at pa. Dalangin ko ngayong araw na ito, kapatid. Kausapin ka ng Panginoon, katagpuin tayo ng Panginoon at ipakilala ng Panginoon kung sino talaga tayo. Number 1, verse 9. But you are His chosen people, the King's priest. Sabi dito, you are His chosen people, the King's priest. You are a holy nation,
people who belong to God. He chose you to tell about the wonderful things He has done. He brought you out of the darkness of sin into His wonderful light. Do you know who you are? Number 1, you are acceptable. Sabihin nga po natin, acceptable. Verse 9. But you are His chosen people. Alam niyo po, marami po sa atin, ni-spend natin yung buong buhay natin trying to earn acceptance. Trying to earn acceptance. Maybe, galing ka sa isang pamilya na hindi in-accept ng isang pamilya o isang angkan. Maybe ikaw yung tao na kagagaling mo lang sa application at hindi ka in-accept. Maybe ikaw yung isang tao na kung saan nagkagusto ka, binasted ka. Hindi ko alam kung sino sa atin dito ngayon. Yung iba hindi naman halatang nabasted. Yung iba halatang halata naman. Hindi ko alam. Marami sa atin, buong buhay natin i-spend natin. Maka-earn lang tayo ng acceptance sa mga tao. That's why most of the time you're wearing that dress. Gusto mong maging maganda ang presentation mo. Buhok mo. Kaya ka nagkukulay. Kaya ka nagpipilik mata ng ganito kahaba. Kaya mo ginagawa yan. Kaya ka nagsisipag ng todo. Kasi may taong gusto kang ma-accept ka. O gusto mong ma-please mo siya. At yung acceptance na yon, we seek it from our parents. From our peers, sa mga partners natin, mga kaibigan natin. Ginagawa natin siya. So we seek acceptance from the people we respect and the people we envy. Naghahanap tayo, gusto natin ma-accept ng mga tao na kung saan nire-respeto natin dahil pambihira, masabihan niya lang ako ng okay. Pambihira, nakaka-boost ng moral. O kaya yung mga taong kinaingitan natin. Gusto natin ma-earn yung respect na yon. Our desire to be respected influences the kind of clothes we wear. Kaya ulitin ko, kaya ganyan ka magdamit, kaya ka ganyan yung sasakyan mo, kaya gusto mo yung ganyan na bahay o gusto mo magkabahay, o kaya gusto mo yung ganyan na career, kasi gusto mo ma-accept ka ng taong yon na ini-envy mo o nire-respeto mo. Bakit ganito yung nararamdaman natin? Kasi gusto natin ma-accept. Gusto natin tanggapin tayo. And we love to know that someone has chosen and accepted us. Ngayon ang tanong, sa kabilang banda, ano ang naramdaman mo nung hindi ka napili? Especially nung last time na hindi ka na-accept. Hindi na-accept yung proposal mo. Ano naramdaman mo? Hindi na-accept yung pagmamahal mo. Ano huling naramdaman mo? Nung hindi ka na-accept sa kampaning yon, ano naramdaman mo? Nung hindi ka tinanggap ng isang organization o ng isang tao, ano ang naramdaman natin? Di ba masakit? Kapag hindi ka tinanggap. Kapag nireject ka. But when you're chosen, when you're accepted, it raises your self-esteem. Once na ikaw na-accept, iba yung pakiramdam, di ba? Yung huli ka rin, nag-apply, nagbigay ng proposal sa isang investor, o kaya umamin ka ng iyong pagmamahal sa isang tao, tapos in-accept, naramdaman mo. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Pero buong buhay natin, ito naman, bilang mga tao, akala natin, wala nang tatanggap sa atin. O higit sa lahat, hindi tayo kayang tanggapin ng Panginoon. Kasi kung bibilangin lang ang kasalanan mo at kasalanan ko, sandamakmak na siya. But sinasabi dito, but you are His chosen. Sabi nga po natin, chosen. Sa mga literal version, but you are His chosen generation. You are His chosen people. So you are acceptable. Pinili ka nga ni Lord eh.
Nakuha po natin yon. You are His chosen generation. You are His chosen people. Kaya kung meron man mga taong nag-reject sa atin, ang gandang panglaban nito. Do you feel rejected ng ilang beses? O kaya buo bang buhay mo nung ikaw ay lumalaki, nung ikaw ay, alam mo yon, nung ikaw ay nagkakaroon na ng pag-iisip at matindi na yung iyong nararamdaman at na-develop sa'yo yung walang nagtumatanggap sa akin, walang nagmamahal sa akin, ano yung nararamdaman mo? Maybe lumaki ka ng ganon. Or maybe bagong-bago pa lang, napaka-fresh pa lang nung huling rejection mo. Every time, lahat naman nare-reject eh. Nakuha po natin yung mga kapatid. Una, dapat maintindihan mo na hindi lahat tatanggapin ka. Malinaw po ba? Hindi lahat maa-accept yung ganyang klase ng forma mo. Okay? Malinaw po ba yan? Yung gusto mong kulay ng buhok ng yan, ginastusan mo pa yan ng 5,000. Ma-achieve lang yan. Pagdating mo sa office ninyo, o pagdating mo sa mga kasama mo, hindi lahat magugustuhan yan. Dapat malinaw din sa iyo yon. Pero ito maganda. Every time nakaka-receive ako ng sandamakmak na rejection sa buhay, hindi ko hahayaan yon para hindi ako sumubok muli. Dahil alam ko, may pumili sa akin. Hindi ako totally rejected. At hindi ka totally rejected. At ang nag-accept sa'yo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Sokristo. Yung hari ng hari at Panginoon ng mga Panginoon. Matinding bagay na yung kapatid. Na maintindihan natin na hindi lang simpleng tao. Ito, you are His chosen people. Sinabi dito. At dito mamaya makikita natin yan paano magiging parte nito. But ikaw pala ay katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap ba ako? Kamahal-mahal ba ako? Maybe sa iba hindi. Pero sa Diyos, malinaw, oo. Kailangan maintindihan natin ito, na merong hindi tatanggap sa'yo, pero ang pinakamaganda dito, okay na lang. Okay na kahit may hindi tumanggap sa akin, pero alam ko ang Diyos, alam niya katanggap-tanggap ako. Ano man ang pinanggalingan ko sa buhay. Pangalawa, kailangan maintindihan, magbubukas kasi ito eh. Sa iba't ibang mga opportunity sa atin na alam mo, ikaw ay katanggap-tanggap. You are acceptable. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you are acceptable. Katanggap-tanggap ka. Kahit may mga nag-reject sa'yo, katanggap-tanggap ka, maniwala ka. Si Lord na nga nagsabi. Pangalawa, ito, verse 9 ulit. But you are His chosen people, the King's priest. You are a holy nation, people who belong to God. Number 2, you are valuable. Sabihin nga po natin, valuable. Ibig sabihin, ikaw ay may halaga. Ngayon ang tanong, how much do you think you are worth? How much do you think you are worth? Kapag po kayo ay sumama sa mga billionaires, mga multimillionaires, o kaya nagsusumikap, umabot sa ganun level, hindi ako nakaligtas dito eh. Meron pala talaga magtatanong nun. At meron namang hindi, siyempre. Pero natural pala siya sa ganung circle. Minsan maglolokohan, o kaya mag-uusap sila, magkano kayo worth nito? How much is your worth? Ilang beses na ako natanong na ganun. Siyempre, hindi ka imik. Siyempre, hindi ka imik, kunyari, low-key. Siguro, ganyan yan. Siguro, ganyan yan. Ganon sila eh. Hindi natin mababago yung ibang taong ganon. Hindi natin kontrolado yon. Ang kontrolado natin, sarili natin. Pero ang daming naglalaro sa isip ko noon. Ganito pala dito. Hindi lang pala ganito yung buhay. Sabi ko, may negative side, pero may positive side din. Nakuha po natin yon. Ang tawag doon, minsan, kaya tayo hindi umaangat sa buhay. Yung reference mo, mali eh. You are always referring to a wrong reference. Ang tawag doon, reference bias. Kaya hindi umangat ang isang tao kasi ang reference mo, sarili mo lang eh. Nakuha natin, kaya pag lumabas ka, meron palang ganito. Pwede pa palang marating to. Pwede pala ako magbago. Pwede ko palang ma-achieve itong mga bagay na ito. Nakuha po natin mga kapatid.
Kaya pagdating dito, tanong ko kapatid, how much do you think you are worth? But I'm not talking about net worth. But I'm talking about self-worth here. Gaano katindi yung worth mo? So we should never confuse valuables with value as a person. Ulitin ko. We should not confuse valuables with value as a person. Bakit? Minsan kahit na marami kang ganitong bagay, pero yung pagkatao mo napakababa, mababa ka pa rin. Iba yung pinag-uusapan natin dito. Now, para malaman natin yung worth natin, 2 questions ang napaka-importante dito. Okay? Dapat iba, para ma-determine natin yung value natin. Napansin niyo po yun, kapag nag-aayos tayo ng pera, importante, tinitignan natin yung assets natin. Isa yan, titignan mo yung asset mo. Magkano ba yung asset ko? Magkano ba yung liabilities ko? Okay, kasi minsan, ang akala ko dati, magkano ba talaga yung asset ko? Kasi minsan kailangan yan eh, pati sa ABC natin, kinakailangan yon. Paano nagbubuo ng emergency fund, paano nagbubuo ng retirement fund, paano yung iba't ibang mga funds sa buhay, paano nagbabudget ng maayos, tinitry natin doon. Kasi naniniwala ko, yung sinabi ko, maraming mga Bible schools at seminaries, hindi tinuturo to. Kaya maraming mga pastors, maraming mga tao, maraming mga Christians, baon sa utang. Bakit? Tingin nila hindi spiritual ang usaping pera. Si Jesus Christ, 75% ng turo niya, may kinalaman sa stewardship. Why? Because the love of money is the root of all evil. Not the money itself. Pag minahal mo ang pera, diyan ka sasama. Sino nagmamahal sa pera? Yung sobrang greedy. Pangalawa, yung walang-wala. Dahil walang-wala ka, pwede ka mang hold up. Dahil walang-wala ka, pwede kang gumawa ng masama. Nakuha po natin yon. Hindi lang mayayaman ang may problema sa pera. Pag wala na makain ng isang tao, gagawin niyang pinakamasama na pwede niya magawa. Pag walang Diyos yung tao. Pag walang maayos na pananaw sa sarili. Now, pagdating sa worth natin, paano natin malalaman, paano natin ma-determine yung value natin? Now, there are 2 things that determine the value in life. Number 1, value depends on what someone is willing to pay for something. Ulitin ko ha. Value depends on what someone is willing to pay for something. Halimbawa, yung piece of art, yung sasakyan. Magdi-determine yon kung gaano kalaki ang gusto kong ibili dito sa bagay na to. Halimbawa, kahit na ang bagay na ito ay, sabihin na natin, 5,000. Kapag yan, pambihira, yung pag yan, binili ng mas malaki yan, yun na magdi-determine ng value niyan. Tataas yan. Nakadepende siya kung magkano ang kaya mong bilhin. Kahit na ang value niyan, 5,000, pero binili ko siya ng 50,000, yun ang value niya. Kasi yun ang binayad ko sa kanya eh. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng 50,000 na value. Kahit ang value niya una, 5,000, nakadepende yan dun sa tao na willing gumastos dun sa bagay na yon. Nakuha po natin yon. Kahit na 5,000 lang yan, ginastosan ko nga ng 50. The value niya 50 para sa akin at nakita ng mga tao. Pangalawa, value depends on who has owned an item in the past. Ang value, nagkadepende yan kung sino ang nagmamay-ari sa kanya in the past. Nakita ko, pwede pala na ang mura lang yan. Pero nung sikat na tao ang humawak at nagmay-ari, tumataas yung value. Magkano ang bola ngayon? Sabihin na natin, may 5,000 na magandang bola. Noong nakaraan, binilang ko si JC, ano yata yung bola na binili? 2,900. O 3,2, basta ganon, yung bolang yon. Pero yung bolang yon, pag hinawakan siya ni Stephen Curry, iba yung value pag binenta. Pag ginamit na siya ni Michael Jordan sa paglalaro, pambihira, yung 5,000 na yun, magiging 1M. Nakadepende sa huling humawak o nagmamay-ari nito. Yun pala yung value. Nakuha po natin yun mga kapatid, lalo ngayon sa mga auctions. Dumataas na yung value nito. So nakadepende na. So based on these 2 criterias, what's your value? How much are you worth?
Sa kriteryang ito ngayon na binanggit natin, nakadepende kung paano ka binili o paano ka vinalue ng isang tao. Nakadepende kung sino nagmamay-ari sa'yo, yun ang value mo. Nakuha po natin yun. Ngayon, how much are you worth? 1 Corinthians chapter 7, verse 23. You have been bought and paid for by Christ. Uulitin ko. You have been bought and paid for by Christ, so you belong to Him. Ikaw ay binili ng ating Panginoon at ikaw ay pagmamay-ari niya na. Ngayon, kumusta yung value mo? Sino ang nagmamay-ari sa'yo? Yung pinakamayaman na tao sa bansa na kinabibilangan mo? Yung pinakamayaman na tao sa buong mundo? O yung pinakamayaman na tao sa buong universe? Pinakamatindi, pinakamayaman, pinakamasagana, pinakamataas sa buong mundo. At sinabi niya, binili ka na daw ng ating Panginoon nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay pagmamay-ari na, kaya wag mong titignan ang sarili mo na napakababa mo. Dati, oo. Pero ngayon, pagmamay-ari ka na ni Lord, iba na ang value mo nung hinawakan ka na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. You are valuable. Kaya every time na nilulugmok ka at sinisira ka ng iba, kaya every time na pinaniniwala ka ng kalaban, na ganito ko, huwag mong paniwalaan. Misinformation yon. Wrong authority, yung pinaniwalaan mo na wala kang value. Pwedeng inggit sa'yo, pwedeng isang ignorant, o pwedeng isang arrogant na tao. O pwedeng ang kalaban ng ating Panginoon. Pwedeng ang mga sandamakmak na demonyo nagsasabi sa atin, but don't ever believe a lie. You are a holy nation, people who belong to God. Sabi dito sa text natin, so you are valuable. May value tayo kahit na anong sabihin ng iba. Pag ginto ka talaga. Ang isang ginto, kahit na ilugmok mo yan sa putikan, kahit ibato mo yan, kapatid, sa inidoro, still, ginto pa rin yan. Yun pa rin siya. Nakuha po natin mga kapatid, at anuman ang mangyari sa ating buhay, pwedeng matakpan tayo ng mga dumi sa buhay. Ba't ang katotohanan? Tama, tayo ay nagkakamali. Tayo ay may deficiencies sa buhay na ito. Ba't ang huling tanong dyan, sino ang nagmamay-ari sa'yo? Kapag ikaw ay na kay Lord, may value ka. Nakuha po natin? Kaya nga may isa po akong naka-schedule na post. Sinabi kong gano'n, napaka-importante na maintindihan natin na may value tayo. Kasi thieves don't break into empty houses. Anong ibig sabihin nun? Hindi wawasakin na magnanakaw yung walang kwentang bahay. Pag alam niyang may makukutkot dyan, may makukuha dyan, may mananakaw dyan, dyan niya sisirain yun. Kaya ka sinisira ng kaaway. Hindi dahil sa bobo ka, hindi dahil sa wala kang kwenta, kundi dahil mahal ka kasi ni Lord. Dahil kasi may potential ka. Dahil kasi anak ka ng Diyos. Dahil kasi pinatawad ka ng Panginoon. Dahil may kapangyarihan ka. Dahil may value ka, kaya winawasak ka ng kalaban. Hindi dahil sa sira ka. Kaya kasi sinisira, kasi napakataas ng value mo. Amen po ba? Kaya every time na ikaw ay winawasak, dapat ganun ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ka nga winawasak kasi may value ka. So, wawasakin to, wala namang ka-value-value yan. You are valuable. May halaga ka. Pwede ba sabihin mo at least 2 tao man lang? Ganun mo siya. May halaga ka. Sabihin mo sa kanya. You are valuable. Naku, baka maiyak pa yan pag sinabihan mo yan. Wala ba lang nagsabi sa kanya nun? O kaya feeling niya hindi. Kasi nga, misinformation. Wrong authority. Kahit na anong sabihin ng iba, paniniwalaan ko pa rin yung sinabi ng Panginoon. Ulitin ko, pag ginto ka pa rin. Kaya huwag mo ibaba yung value mo. Dati, Lord, not my will but yours be done. Pag tingin mo parang late ka na, to whom it may concern na lang. Bahala na, Lord. Bahala na, Lord. Hindi, may value ka. Tandaan mo yan. May value ka. Susunod.
Verse 9, but you are not like that. You are a special group of people that God has chosen. You serve God like priests. Naku, napaka-importante nito. You serve God like priests who serve a king. You are His own holy people who belong to Him. He has taken you out of the dark place of sin, and He has brought you into His great light. He has done all this so that you can tell people how great He is. Number 3, you are capable. Sabihin nga po natin, capable. You are capable. Ibig sabihin, may magagawa ka. Now, that may sound scary to us. Ano yon? Yung word na priest. Uy, tingnan mo yung katabi mo, priest daw. O, sabi ko, kaya tayo natatawa, misinformation eh. Akala natin ang priest, ilang uri ng tao lang. Akala natin ang saint, ay iilang tao lang. Pag binasa mo ang Bible, saint, yun yung mga nanampalataya kay Lord. Hindi ako ilang tao lang, wala akong karapatan maging saint. Tama yun. Pag wala si Lord sa'yo. Pero pag ikaw mananampalataya, ikaw ay nilinis ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon ng kalinisan, hindi yung sa'yo, kundi yung kay Kristo na tinanggap mo. That's why we are all saints. Ang tawag sa Bible, sa mga mananampalataya. Nakuha po natin yon. At dito naman, makikita natin, you serve God like priests who serve the king. Peter is saying that the two benefits that priests are now available to everybody. Tignan natin napaka-importante, dalawang importanteng bagay pagdating sa priest na sinasabi dito ng Panginoon. Pag sinabing priest kasi, ibig sabihin that we have a direct access to God. Yung saserdote dati, di ba, hindi lahat makakapasok pag makasalanan. Pag may kasalanan, pagpasok mo dun sa Holy of Holies, patay yun. Dahil dun sa presa, tindi ng holiness ng Diyos. Hindi na makakalabas yun, kaya nga dati may bell eh. Kapag gumagalaw pa, ibig sabihin, buhay pa yun. Yung priest doon, pag hindi na gumagalaw, makasalanan yung priest na yun, patay yun. Hahatakin na lang nila yun, palabas doon. Kasi hindi karapat-dapat. Pero dahil sa Panginoong Kristo, may direct access na tayo kay Lord. Bakit? Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Yun ang priest. May direct access ka kay Lord. Kaya nga, hindi mo na kinakailangan humingi pa sa iba-ibang alam mo yun, mambihira yan. There is only one mediator between man and God. The man, Jesus Christ, sabi ng Bible. Hindi na natin kinakailangan ng iba't ibang mga padrino para lang magkaroon tayo ng access sa Panginoon. Yung intercession, okay yon. Dahil sila din may direct access sa Panginoon, nagpapanalanginan tayo sa bawat isa. Pero yung ikaw ay, kaya ako maghihingi ng prayer kasi alam ko hindi ako makakalapit kay Lord. Teka lang. Pag hindi ka Christian, pwede yon. Pero pag Christian ka, you are capable. Kaya mong magkaroon ng direct access sa Diyos. And we can go directly to God. Pwede ka nang dumirekta sa Kanya. Bakit? May mediator ka na. Hindi yung tatay niya, hindi si Joseph, hindi si Mary, hindi yung kapatid niya na si James. At si Judas, sa kapatid niya, yung sumulat ng Book of Jude. Hindi yon. Pwede ba, Judas, yung Judas na kapatid ni Jesus Christ, yung Book of Jude sumulat O kaya pwede ba, Jaime? James, padrino mo naman ako dun sa kapatid mo. Sa'yo na lang akong lalapit. Hindi ganon. Kaya sinabi dito, you serve God like priests to serve a king. Pwede ka nang dumirekta sa Diyos. Bakit? Kasi naging mediator mo na, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So pwede na, capable ka na. Second, we have a responsibility to minister to the needs of the people. Kaya binanggit na priest. Hindi lang para magkaroon ng access sa Panginoon. Hindi kaya ka naging priest. Diba dati, Old Testament, sila, kapag may mga makasalanan na tao, yung priest lang ang makakapunta sa Holy of Holies, siya kakausapin lang ng Panginoon. Pinaglilingkuran niya yung mga tao para mapatawad ang kasalanan. Ngayon din, ibig sabihin, tayo din naman, hindi porket may direct access na tayo kay Lord, puro sarili lang natin. Kaya nga sinabi dito, tignan niyo po you are His own holy people, sinabi dito sa verse 9, who belong to Him. He has taken you out of the dark place of sin and He has brought you into a great light. He has done all this so that you can tell people how great He is.
Kaya daw ginawa sa'yo ito ng Panginoon para masabi mo sa mga tao kung gaano katindi si Lord. Uy, pag sinabing capable, kaya mo. Sinabi sa verse 9c, He chose you to tell people about the wonderful things He has done. So bilang mga priest ng ating Panginoon, niligtas ng ating Panginoon, meron tayong capability to tell people the wonderful things He has done. May trabaho pala tayo. At yung trabahong yun, kaya mo. Kaya nga si Lord nag-e-expect sa atin. Una, may direct access tayo sa Panginoon. Pangalawa, tayo ay mga ministro ng Panginoon. Hindi lang po ako. Yung katabi mo ay minister din ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a minister. Ikaw ay ministro ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kaya mong mag-minister. Yan lang minsan yung pinapasabi ko sa iyo na sabihin mo, you are valuable. Nagmi-minister ka sa Kanya eh. Hindi mo alam at hindi na bala yung battle niya. Kaya nga ang preaching, mga kapatid, preaching is meant to be a dialogue, not a monologue. Kaya every time na nagpipreach dito, tinatutulungan niyo po ako na mag-preach eh. Kasi malinaw ang preaching, hindi siya monologue. Hindi lang puro ako, dialogue siya. Para mas maging effective siya, may nag-i-amen, may pumapalakpak, may nagpapagawa sa sinasabi ng preacher para mas maging effective. At nagkakaroon ito ng effect sa atin. Kasi nagmi-minister ako, at the same time, ikaw din nagmi-minister. Every time pumapalakpak ka. Natutulungan mo, ay pwede pa lang pumalakpak kay Lord. Nagtataas ka ng kamay. Ganun pala yun, pagpupuri sa Panginoon. Siyempre. Yung 7 ways to praise the Lord, di ba? Maraming kapamaraanan. Isa doon yung pagkanta, isa doon yung pagtaas ng kamay. Kaya nagtataas tayo ng kamay, hindi tayo nakaloloko lang. Sa pamamagitan nyo nakikita ng mga tao, ganyan pala, na pwede pala maglingkod sa Panginoon. Kaya nga ang Latin word for priest, ibig sabihin yan, pag sinabing priest, bridge. So the priest is a bridge builder between God and man. Bridge. Yung hindi nila alam na salita ng Panginoon, nasasabi natin sa kanila. Yung hindi nila alam na kakayahan ng Panginoon, nasasabi natin sa kanila. Na si Lord pala ay provider, siya pala ay healer, siya pala ay savior. Kaya pala ng Panginoon yon. That's why we are saved to serve. Tayo ay niligtas ng Panginoon. Kaya ka tinawag na chosen. Uy, The Chosen, may pelikula nun ah. May palabas pala. Kaya ka tinawag na valuable. Kasi hindi ka pwede na lumapit, wala ka namang value. Para hindi ka kahihiya. Ngayon, kahit na anong tingin sa'yo ng tao, ano man ang estado ng buhay mo, pag lumapit ka, alam mo may value ka. That's why I can preach to anyone. Kahit na anong uri ng buhay ng tao, kaya ko mag-preach sa kanila. Kaya ko magturo. Hindi ako mahihiya. Bakit? Alam ko may value ako. Alam ko capable ako. Nakuha mo na, kapatid? May trabaho ka ngayon. Tell the wonderful things God has done in your life. Lahat na napapakinggan natin, kapatid, na nag-minister sa'yo ngayon, banggitin mo yan sa anak mo. Kasi may magpapababa ng value niyan sa eskwelahan nila. Kaya ako nagkaloko-loko dati. Maraming factor nun yung mga tao sa labas. Di mo alam, kaya ang napakababa ng value niya sa kanyang sarili, may gumawa pala sa kanya na hindi maganda sa eskwelahan nila. Sa iba't ibang lugar. Nakuha mo, kapatid. Capable ka niyan. May power ka ng Panginoon, kaya lahat na napakinggan mo ngayon, banggitin mo sa kaibigan mo. Banggitin mo sa asawa mo, banggitin mo sa anak mo, kaya mo mag-pray para sa kanila. I-lay hands mo yung mga anak mo, asawa mo. Pagtulog na, paggising wag na, baka batukan ka nun eh, galit nga sa'yo eh, ayaw nga na born again eh. Lay hands mo, tignan mo yung power. Maniwala ka. Mayroon dyan may sakit na kasama nyo ngayon, mamaya magpipray tayo, magmi-minister tayo, pero naniniwala ko, capable ka. Amen po ba? Kaya mo ka, kapatid. Kasi tinanggap ka ng ating Panginoon at binigyan ka niya ng value. You are capable. Last but not the least, in past times, ito, kapatid, verse 10. In past times, you were not people who knew God. But now, you are God's people. In past times, God did not forgive you. But now, He has been very kind to you. He has forgiven you. Number 4, you are forgivable. Yun lang. You are
forgivable. Napapatawad ka. Dati, sabi ni Lord, hindi nyo kasi kilala si Lord. Wala kayong relasyon sa Kanya. Ibig sabihin po noon, you were not people who knew God. You don't have a personal relationship with Him. Pwede ka may religion, but you don't have a personal relationship with God, hindi mo pa rin kilala si Lord. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa Kanya. At walang kaligtasan ng isang tao na may relihiyon lang siya, pero wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. Then maliligtas tayo not because of our religion, but because of our relationship with God. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pagiging anak ay hindi relihiyon, ito ay relasyon. Naging anak mo siya, hindi dahil magkarelihiyon kayo, kundi magkarelasyon kayo. Ganun din sa kaligtasan. You are forgivable. So pwede pala na hindi people of God dati. Pwede pala na hindi mananampalataya dati. Pwede pala na makasalanan dati, tapos mapapatawad siya ngayon? Tama. When we come to Christ, our sins are wiped out. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, hindi na tayo accountable sa mga kasalanan na yon. Bakit? Si Jesus ang high priest natin. Siya na, kapatid, yung pinakamatinding alay na ginawa para sa atin. Kaya nga lahat ng kasalanan mo, kapatid, ay pinatawad na ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, in the book of Isaiah, na ikaw, kapatid, you are white as snow. Ganun ang tingin sa iyo ng ating Panginoon. Forgivable ka. Sino sa atin dito, kapatid, hindi mo na mabilang ang mga kasalanan na nagawa mo? Bilang mo pa ba? Ang hirap mag-compute. Ako, wala na. Hindi ko na mabilang yan. Buti na lang din. Kasi baka mabilang ko, sabihin ko, 10 pa lang naman, mabait pa ako niyan. Pwede pa eh. 20 pa lang yan. Kaya, bilang ko pa eh. Kaya, makakabawi pa ako niyan. Nagagawa ko na mabuti dito. Nakakasampu mabuti na ako, 10 na lang utang ko, Lord. Parang ang dating, ganun ang tingin sa kaligtasan, no? Alam mo, ang kagandahan lang, dahil kaya hindi mo na mabilang ang kasalanan mo. Nakuha natin, para hindi tayo magmalaki sa sarili natin. The mere fact na hindi mo na mabilang ang kasalanan mo, ibig sabihin, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ngayon, sa katotohanan na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, minahal ka pa rin ng Panginoon, tinatawad ka pa rin niya, doon talaga mabibigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Nakuha mo, kapatid? Sa tamtamakmak, sa bigat ng kasalanan ko, may tumanggap pa rin sa akin at may nagpatawad pa rin ito. Hindi ko na nga maalala kasalanan ko eh. Kung ilan eh. Nakuha mo natin yon dahil hindi mo na maalala, ang maaalala mo na lang yung kanyang grasya. Amen po ba? Ulitin ko, kaya nang hindi mo na maalala, ang maaalala mo na lang yung kanyang grasya. Sa tindi ng kasalanan, sa dami nun, wala. Lord, di ko na makompute. Ang masasabi ko na lang, ang tindi ng grace mo, Panginoon. At napatawad mo pa yung taong katulad ko. Amen po ba? Come on, bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Remember that God is in the business of forgiving sin. He can take all our sins and He can wipe out yung ating mga kasalanan. Thank God. Because we are forgivable. Tanda mo yung kapatid mo, kapatid, maganda lang yan, sa kapogi lang yan. Pero makasalanan din yan. Nagkakamali yan. Kahit gaano kabait ka, kahit nagaano kabait yan, maniwala ka. Nagkakamali yan. Nagkakaroon ng mga response na minsan hindi mo magugustuhan. Pwedeng nasa honeymoon stage kayo ngayon, bukas nasa honesty stage na kayo. Naku, masasabi niya masasabi niya sa'yo na minsan masasaktan ka dahil mahal ka niya. Pero minsan magkakamali din siya. Nakuha mo, kapatid? Sa dami ng kasalanan natin, magkakamali yan. Taong yan. Pero gusto ko maintindihan mo, forgivable yung taong yan. Forgivable. At ikaw din, kapatid, forgivable ka. Sabi mo sa katabi mo, forgivable ka. Ibig sabihin, napapatawad ka, kapatid. Maniwala ka. Kahit may mga tao sa ngayon, hirap magpatawad sa'yo, thank God. Naintindihan naman natin yung iba. Pwedeng ganun talaga ugali nila, o pwedeng mabigat lang din talaga yung nagawa natin. Hayaan muna natin yung mga taong yun. Ang importante, kapatid, mag-umpisa tayo magbago. Dahil, kapatid, kay Lord, makakatanggap ka ng kapatawaran. Amen po ba? Salamat dahil kay Lord may kapatawaran na nakalaan para sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Dito na po ako mag-i-end bago tayo mag-pray.
May gusto lang po akong ipakita sa inyo dito sa mga previous verses dito. Do you know who you are? Unang tanong, kapatid, ulitin ko, tulad ng tanong natin kanina. Do you know who you are? If you ask God tungkol sa worth mo at kung sino ka, at hindi yung mga misinformed and unauthorized ang tatanungin mo, pag si Lord ang tinanong mo nito, sasabihin niya sa'yo. So as believers of Jesus Christ, number 1, you are acceptable. Nakapa natin? You are acceptable. Pangalawa, you are valuable. May halaga ka dahil kay Kristo. Siya ang nag-determine. Ang Diyos ang nag-determine ng value mo. Hindi ikaw. Pangatlo, you are capable. You are capable. Kaya mo, kapatid, maglingkod kay Lord. Kaya mo magsalita na may mabibless ang iba. Kaya mong lumapit ng direkta sa Panginoon. Kaya mo. And you are forgivable. Kapag malinaw na sa atin ang mga ito, makinig maigi dito. Kapag malinaw na sa atin itong apat na to, the world's judging system doesn't matter. Kapag malinaw na sa'yo that you are acceptable, that you are valuable, that you are capable, and you are forgivable, yung judging system ng mundo, wala na tayong pakialam doon. It doesn't matter anymore. Ano man ang sabihin nila sa akin, ano man ang iparamdam nila sa akin, ano man ang sabihin nila sa'yo, at ano man ang iparamdam nila sa'yo, it doesn't matter. Because we know, we are not junk. Hindi ka pala basura. Hindi ka pala worthless. Dahil sinabi ng pinakamay authority, walang iba kundi yung lumikha sa akin. But be warned. Ito na ngayon. Warning po ito, at wag nating gagawin yung katulad ng ginawa ng ibang tao. Babalik tayo sa mga verses. Kahit simulan ko na lang sa verse 4. Tignan niyo po. You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. Tignan niyo. He was rejected by people. 7, yes, you who trust Him should recognize the honor of God has given Him. But for those who reject Him, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone. And He is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. So they meet the fate that was planned for them. May mga tao pala, no, kahit na anong sabihin, kahit si Kristo na mismo yung nandoon, i-reject pa rin nila. It's your choice. Yung mga nag-reject daw kay Lord, nag-fall. Naging katitisuran siya. Ibig sabihin nun, tama, reject mo si Lord, punta ka na impyerno. Mangyayari yung ganyan sa buhay mo. Nireject mo eh. Biruin mo yung gamot mo na magpapagaling sa'yo, hindi mo tinake. Si Jesus ang gamot sa kasalanan ng tao. Si Jesus ang gamot. Anti-hell. Para hindi na natin maranasan yun. Nireject. Stumble sila. Nag-fall sila. Marireceive daw nila, mamimit daw nila yung faith that was planned for them. Sa mga taong nag-reject kay Lord. Pero hindi tayo yun. Who among you here today, before I will leave this platform, sinasabi mo, Lord, nakilala ko na sarili ko, anong tingin mo sa akin? Sino ako, Lord, para i-reject ka? Sino ngayon, kapatid? Tatlong responses ang pwedeng gawin ng tao. Every time na may na-receive siyang truth. Number 1, receive. Number 2, reserve. Number 3, reject. Ang problema sa reserve, we don't know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari mamaya. Bukas, sa susunod na panahon. Ang mabigat sa reject, di mo na pinag-isipan maigi, ginugulo ng kaaway, ni-reject. Mabigat yon. Mabigat itong dalawang ito. Kaya nga sinabi, napaka-importante yung pagtanggap kay Lord. Who among you here right now, gusto mong tanggapin ang ating Panginoon?
Yung Diyos na nagbigay sa'yo ng value. Yung Diyos, kapatid, na maayos ang tingin sa'yo, na hindi katulad ng iba. I want you to close your eyes right now. Sino ngayon, kapatid, sa inyo, naging malinaw sa'yo yung katotohanan na ito? Ngayong oras na ito, kapatid, magre-release tayo. Lahat ng mga seeds na tinanim sa'yo in the past. Kasi nungalingan yun eh. Listen to this. When you believe a lie, something inside of you will die. Nung naniwala si Adan at Eva sa kasinungalingan ng ahas, karoon ng kamatayan. Maraming mga tao, maraming namamatay sa buhay nila. Pangarap, pagkakataon, oportunidad, salvation. Dahil naniwala sila na wala silang kwenta. Pag pinaniwalaan mong kasinungalingan, kapatid, doon magsisimula ang dilubyo. Ganon ginawa nila. They rejected God. They rejected Christ. But who among you here right now naniniwala ka that because of Christ you are acceptable, you are valuable, you are capable, and you are forgivable? If you believe that right now, yan ang mangyayari sa buhay mo. At yan ang mararamdaman mo at yan ang ipapractice mo starting today. If you believe that, bibilang ako ng 3, taas mo yung kamay mo na mabilis. Mabilis lang na panalangin, kapatid. But I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands right now. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, kapatid, mananalangin tayo. But ariin mong iyo ito. At naniniwala ko, sa ginagawa mong confession, ngayong araw na ito, mangyayari yan. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. You and your household. Bakit? Magiging pagpapala ka sa iba. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Be my King. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan for the very first time, the Bible said, sino man tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. Paniwalaan mo yon. Huwag yung nararamdaman mo. Yung truth, not your emotion. Paniwalaan mo, kapatid, because you are acceptable. And now, may value ka na dahil si Kristo na may hawak sa'yo. Huwag mo nang paniwalaan lahat ng yung judging system ng mundo. Huwag mo nang paniwalaan yon. Paniwalaan mo yung pinaka-legit na source at authority. Walang iba kundi si Lord. And for all of us right now, ano man na nangyari sa atin, sa ating buhay, dumumi man tayo, nadapa man tayo, nagkasala man tayo, kapatid, sinabi ko, pag ginto ka pa rin. Tatandaan mo yan. May value ka. Nadumihan nga lang. But still, kapatid, nasa sayo yan. Balik ka kay Lord. Paayos ka sa Panginoon. Dahil yun pa rin ang tingin sa'yo ni Lord, ginto ka pa rin. Anak ka pa rin niya, kapatid. Pwedeng dumumi ka, nalagay mo ang sarili mo doon. But ngayong oras na ito, lapit ka kay Lord. Ibigyan kita ng 30 seconds. Personal ka lang lumapit. Mabilis lang, kapatid, ngayong oras na to. Bigay mo yung buhay mo kay Lord. Paayos mo sa ating Panginoon. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Sabi mo ng personal, because you are capable. You are a priest of God. Direkta ka na kay Lord ngayon. Sabi mo siya. Hindi ka nang tawad sa Kanya. Hindi ka ng awa. Napakatindi ng habag ni Lord. Pansin mo, kapatid, ngayon, the hand of God is with you right now. Makakatanggap ka, kapatid, ng pagtanggap sa ating Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa, Panginoon. Gumulo man ang kanyang buhay dahil sa mga pangyayari na nangyari sa kanya. Lord, pahilumin mo po, Panginoon, yung mga sugat.
Na maybe siya may dahilan o ibang tao may dahilan. In the name of Jesus. You are acceptable. You are valuable. And you are capable. Gagamitin mo, Panginoon, ang bawat isa na nandirito ngayon. Patutunayan mo, Panginoon, na may halaga siya. May mga tao na mabibless sa buhay niya, Panginoon. May mga tao, Panginoon, na gagaling pag pinag-pray niya. May mga tao, Lord, na may encourage. Dahil at sasabihin niya yung totoo na galing sa salita mo, Panginoon. Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, lahat ng hindi magandang seeds na naitanim sa kanya mula nung pagkabata pa, na wala siyang kwenta, na bobo siya, na sa impyerno na siya mapupunta. We renounce that lies right now that is ruling over our mind. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo po ng kalakasan muli na makabangon. Bigyan mo po ng kabayabaan ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Oh Lord. Come on, sa huling pagkakataon, lumapit ka sa Panginoon. Oh Lord. Oh Jesus. Nakikinig sa iyo ang Panginoon. The hand of the Lord is right now is touching you. He's healing you. He's cleansing you. He's giving you peace. Salamat po, Panginoon. Kilala mo po kami. Lord, mas lalong na-inspire kami, na-in-love kami sa iyo, Lord. Sa kabila ng pagkakilala mo sa amin, kung sino kami, minahal mo pa rin kami, Lord. Lord, marami mga tao, accept lang kami kasi okay kami, Lord. Tuturuan lang kami pag may mapapala sila. O kaya may pambayad kami sa ganong eskwelahan o ganong training. Pero Lord, nandyan ka pa rin. Kilala mo kami. Alam mo yung past namin, alam mo yung present namin, alam mo nga yung future namin, Lord eh. Pero sa malinaw na pagkakilala mo sa amin kung sino kami, Panginoon, yung negative side namin, binigyan mo pa rin kami ng halaga. Inabot mo pa rin kami. Kaya salamat po, Panginoon, dahil ngayong araw na ito may mga niligtas ka, lalaki at babae, Lord, na kung saan nalugmok ang kanilang buhay. Salamat po sa pagtanggap. Salamat sa kapatawaran. At sa mga anak mo, Panginoon, na may halaga naman talaga, pero nayurakan ng dumi ng mundong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinaunawa mo sa amin that we are still your sons and daughters, Lord. We still have value in your sight, God. At dalangin ko nga po, Panginoon, yung katotohanan na yun ang makita namin. At yun ang may apply namin sa aming pamumuhay. Na may halaga kami dahil may nagpahalaga sa amin. Walang iba kundi ikaw. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil may pinagaling ka ngayong araw na ito. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pagtanggap. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na sa iyo lagi namin ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba mula sa iyong mga anak na liligtas. Ito po kayong panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng malakas na Amen and Amen. Malakas na palakpak para sa mga minahal ni Jesus. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So really that we have a value because of Jesus Christ done in our life. Tunay na tayo po ay may halaga dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. That's a great message of our God this morning. At ngayon po, dadako po tayo ngayon sa pagbibigay sa isang another worship sa ating Panginoon. At ito ay ang pagbabalik po natin ng ating tithes, ang ating offering. And I believe some of us, continue po natin yung ating expansion. I'm really excited for that. At ito po ay magandang pagpuri, okay? Pagtanggap at pag-unawa, ang pagkaintindi sa value na binigay sa atin ng Panginoon. And how you value Christ in your life. That God giving our life, our talent and skills, yung mga alam po na meron tayo, ito ay pagbalik po natin at pagpuri sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Diyan po sa mga upuan po natin, meron po dyan mga envelope.
lagay po natin yung pangalan po natin dyan, sulat po natin yung yung tithes natin, yung offering natin, even our expansion. I believe that God knows our situation, yung ginagawa mo, yung heart mo sa ating Panginoon, mas iaangat pa ni Lord yung ipagkakaloob niya sa iyo. Habang ginagawa niyo po yan, I share my testimony lang po this past month. Ang Panginoon po ay, ang ganda po itong series na meron po tayo, ito po yung progressive na nangyayari po sa ating mga buhay. At ako po personally, in our family, with Pastora Angel, nagkakaroon po ng magandang progressive sa aming pananampalataya, serving God. Kaya lang may mga transition na nangyayari at may mga pagsubok na nangyayari. At dumadating din po doon sa mga pangangailangan. Kaya lang ang pinakamagandang ibinigay din ng Panginoon sa atin po ay yung kung paano natin siya makilala lalo. That is a great progressive that happened in our life. Yung past month po, I remember po yung sa Ignite natin, nag-challenge po doon si Bishop kasi nga, dahil dumadaan sa maybe short of budget, sa mga ibang pangangailangan, yung nag-challenge po doon si Bishop, I remember, the prayer po ni Bishop doon is, pouring out favor, opportunities. Ngayon, nagpa-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, I believe that you given us yung ganong klase mga blessing and then ipagkakaloob mo rin yung mga pangangailangan namin. Yung pera po na meron ako, binigay ko po kay Lord. Doon po kami sa main church nag-ignite. And then I believe that God is speaking in my life. Alam niyo po, si Lord, katulad ng last preaching po natin, nakaraang Sunday, in John chapter 15, if my words remain in you and you are remain in me, ask what your wish and it will done for you. A powerful word. Alam niyo po, pagkagising ko, kinabukasan, may favor si Lord. Pwede bang palakpakan po natin ang ating Panginoon doon? Isa lang po, ang lalo ko napapatunayan in progressive my faith in serving God. Ang puunan natin, pananampalataya, paniniwala, kay yung katapatan natin sa ating Panginoon. Kaya encourage everyone. Pag naging tapat ka sa Panginoon, ang Panginoon ay mas higit na tapat para sa iyo. Hawakan po natin ang ating offering, ang ating tithes. Kung ano man yung itatanim mo para sa ating Panginoon, alam ni Lord ang puso at buhay mo. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word this morning. Thank you for the life that you've given to us, sa skills, talent, faith that we have to you. Lahat ng bagay, Panginoon, ito ay nanggaling sa iyo. Wala po kaming kakayanan at wala po kaming silbi kung wala po kayo. We honor you, we acknowledge you in our life. Lord, right now, Lord, doon sa mga magkakaloob ng kanilang offering, magbabalik ng kanilang tithes to give their expansion. Lord, right now, in the name of Jesus, I don't know their situation, their life, their family, in their work, pero right now, Lord, we believe in you. You will do something great in their life. Bless those hands. Those life are being faithful to you, Lord. Iparanas mo pa sa kanila, Panginoon, ang kasaganaan, ang favor, ang opportunity, God. Lord, additional skills, promotion in their life, healing in their body right now in the name of Jesus. And then we believe in you that you are working in our life, na umaangat lalo ang antas naming pananampalataya sa iyo at napapatunayan namin na kayo ang Diyos na buhay na nagahari sa buhay po namin. Lord, sa inyo lang po kami dumidepende at nananampalataya na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay ilalagay mo sa maayos na sitwasyon ng aming mga buhay. At para kayo ay paglingkuran at purihin at dakilain sa aming mga buhay. Lord, we are excited what you are doing in our life, in our family, our school, our work. Lord, makikita namin ang kadakilaan mo sa mga susunod na mga araw ng buhay po namin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, tayo po ngayon ay magbigay sa ating Panginoon.
Hey, amazing people of God, get ready because Ignite is happening on May 27. Join us as we gather as the body of Christ and listen to another life-changing message. Registration is now open. You may register with the regular rate of 50 pesos on May 25 to 26, and if you register on the day, May 27, the fee will be 100 pesos. To register, visit the Amazing Hope main campus page for all the details. Spread the word, invite your friends, disciples, and keep the fire burning only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Magkita-kita po tayo sa ating pong Ignite. I know na for the leaders po, direct leaders po ay pwede po magpunta po sa main campus, pero hindi po kasi tayo kasya doon lahat. So, yung mga leaders lang po muna natin, no? Pero darating yung time, naniniwala ako na igagather ulit tayo ng Panginoon sa iisang Ignite na kung saan magkakasama po tayo. But regardless, kung ikaw ay nasa online, ikaw ay nasa physical na gathering, alam natin na ang Panginoon cannot be bounded, He cannot be limited. So, kung ano yung gagawin ng Panginoon sa mga nasa on-site, same thing din naman ang gagawin ng Panginoon sa mga nasa online. Alam mo, ang pinaka-importante, ready, excited yung puso po natin. Amen po? Sino po dito excited pang matuto? Excited pang lumago? At excited pang makilala ang kanyang sarili? Pwede ba magsabi ng malakas na amen? Amen, amen. Sino po dito ay pinagpala pa ng Panginoon? Amen. Ni-receive natin yung blessing ng Panginoon, and we also ni-receive mo yung ikaw, yung totoong ikaw. O, tignan mo yung katabi mo. Yan na siya. Siya na yan. Oo, siya na yung binago ni Lord, minahal ng Panginoon, at inaayos pa ng Panginoon. Amen po. Tayo pong lahat ay tatayo po in the presence of God. If you may, and at least 2 tao, sabihin mo sa Kanya, you are victorious. Yung reason kung bakit siya victorious ay dahil meron siyang Jesus. Dahil meron po tayong Jesus. Sabi nga ni Bishop kanina, lahat pala tayo minister. So paglabas natin dito, let Jesus use you. Gamitin ng Panginoon yung ikaw. Maging minister ka sa mga tao makakasalamuha mo, sa pamilya mo. Ayaw mo makilala nila ang Panginoon para makilala din nila ang kanilang sarili. Kaya ang totoo, hindi mo kailangan hanapin yung sarili mo sa Siargao, sa Boracay, sa ibang bansa. Okay lang naman pumunta doon. Pero hindi mo kailangan gawin yun to search for yourself. All you have to do is to go to Jesus, and He will tell you who you are in His sight. Amen po. Hayaan din natin, malaman ng mga tao yun. Makilala din nila ang Panginoon para sila din. Ang galing, no? The more na nakikilala natin si Lord, the more na nakikilala mo din yung sarili mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag tayong aalis kay Jesus. Huwag tayong aalis kay Jesus kasi makakalimutan mo kung sino ka kapag umaalis tayo sa Panginoon. Once again, can we close our eyes and can we just thank the Lord for everything that He has done for us today? Pasalamatan mo si Lord for allowing you to know yourself. Pasalamatan mo si Lord kasi nakita mo kung paano Kanya tinitignan at kung paano Kanya binibigyan ng definition sa oras na ito. He has the authority to say to you, anak, you are acceptable. You are forgiven. You have a value. Si Lord lang ang may kakayahan na magsabi niyan sa ating lahat. Kasi kilala niya tayo. Father God, thank you. Thank you for allowing us to know ourselves. And thank you for allowing us to know you more in our lives. Panginoon, sa oras na ito, as we leave this place, dalhain ko, Panginoon, na kung ano man yung nilagay mo sa amin, kung ano man yung binitaw mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ano man yung mga narinig namin, Lord, hindi namin, Panginoon, iiwan dito. It will remain in our hearts. It will remain in our minds. Lord, it will be engraved, God, sa aming pong buhay, Panginoon. At hindi po namin hahayaan, Panginoon, na ito ay mawala o manakaw, Panginoon, ng kung sino man. We will not also let other people, and even, Lord God, this world define who we are. Kasi, Lord, natagpuan na namin yung definition namin, Panginoon, sa'yo. Salamat po. Lord, as we leave this place, allow us, Lord, to be used by you to minister to this world. Kaya pala, Panginoon, binabago mo kami. Kaya pala, Panginoon, inaayos mo kami. Kasi ang mundong ito kailangan ng maraming ministers.
So allow us, Lord, to be used by you, God. Malaman din ng mga tao kung sino ka, Panginoon, kung ano ang kaya mong gawin sa kanila pong buhay. Marami pong salamat. Lord, panalangin ko po, ingatan mo po ang bawat isa, saan man po sila, Panginoon, pupunta after this. I pray for your mercy and grace to be upon them. I pray for your provision, God, to be upon them. Lord, I pray for your favor, God, Panginoon, na maranasan, Lord, ng bawat isa. Not just for today, but for this whole week, God. Hayaan mo, Lord, ma-experience ka po namin, Lord. Once again, if you may, you can raise your hand and receive this benediction from the book of Numbers. And every time you say, I receive, increase your faith, believe na lahat ng ito ay mangyayari sa iyong buhay. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and Amen. God bless everyone. See you po next Sunday.